Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Marami ang babatikos talaga kay Mr. Saldico kung totoo ba ang mga pinagsasasabi niya o kung totoo na wala siyang kinalaman. Ito. Pero ilaban lang po niya ang katotohanan. Marami, ayan nakita nyo yung mga ibon. Ibig sabihin, delikado po siya. Ako na po ang nagsasabi. Ang sabi po ng tarot, lumaban siya, sabihin niya ang katotohanan, yun yung espada. Ibig sabihin, yung espada will tell the truth. Ayan. At itong mga ibon na to, ito yung mga delikado na espiya o mata na nakatingin sa kanya sa pagsasabi niya ng katotohanan na dala niya. Pero kailangan niyang ituloy. Ito pong nakita niyo po itong punong ito, kailangan niyang ituloy ang pagsasabi ng totoo kasi kung hindi, siya mismo ay ididiin ng mga taong pinuroteksyonan niya. Kaya kinakailangang maunahan niyang sabihin ng katotohanan. Yung po sabi ng tarot dalawang tao, parehong lalaki ang pinuproteksyonan niya. Yan. Na kinakailangan, kaya po nakabaliktad, ibig sabihin, kinakailangan niyang isiwalat, huwag siyang matakot. Yun nga lang, maraming threat, kaya nga sabi dito po, maraming ibon. Ibig sabihin, maraming delikadong sitwasyon. Ibon lumilipad, nakikita siya, momonitorin siya ng dalawang lalaki. Ayan, dalawang lalaki. Kita nyo naman po dalawang lalaki, nakatalikod. Sabihin pag nakatalikod, tapos nakaharap, ito siya, nakaharap sa kanya, kilala niya. At ang masakit, yan, nakaharap sa kanya at ang masakit, siya yung pinaka-main post. Ibig sabihin, siya, itong dalawang ito, nakatalikod. Hindi nabiblame masyado. Siya lang ang nabiblame. Kaya ito. Kaya kinakailangan, ang sabi po ng tarot, sabihin na niya, huwag siyang matakot. Although, napakahirap ng sitwasyon niya, pero panindigan niya. Dahil kung hindi niya yun gagawin, mismong sariling pamilya niya ang mapapahamak, hindi dahil sa mga threat, kung hindi dahil sa kahihiyan. At ang isang anak niyang babae ay delikado. Nagkakaroon siya ng depression, babae ito na anak, nagkakaroon siya ng depression, nalulungkot siya. Actually, siya ang humihiling sa ama na ayusin na at isiwalat na at sabihin na. Kasi maaaring itong batang ito sa sobrang depression ay makagawa ng hindi maganda sa kanyang sarili dahil sa sobrang kahihiyan na tinatanggap niya. Mr. Saldico, kung naririnig nyo lang po ito. At nakita ko rin naman po ito at nakita ng buong mundo sa social media na sinabi nyo ng totoo. Panindigan nyo po. Alam nyo po ba kung bakit? Ang sabi po dito, tingnan nyo mabuti Nakita nyo to na maitim na to. Ito, maitim na to. Yan, may shadow kasi. Yan. Parang tribe na yan. May isang grupo. Yan, may isang grupo na kahit magtago ka, ay delikado ka. Isang grupo, bayad, ganon. Ibig sabihin, binayaran. Paano nasabing binayaran? Nakita nyo, may isang namumuno at may hawak siya. Ibig sabihin, inutusan po ito. At ito ay pakana ng mga taong pinoproteksyonan mo. Ayan, dalawa. Paano nasabi pong pinoproteksyonan? Nakita mo yung dalawa nasa likuran mo, samantalang ang lahat ng sakit, ang lahat ng bintang, ang lahat ng burden,
ay nasa yung mga kamay. So, ang ibig sabihin po nito, mas wise na magsalita po kayo ng katotohanan, sabihin ninyo kung ano yung sinabi ninyo at ipina-interview, panindigan ninyo kung yun ang totoo kasi ang sabi po dito, it will lighten your life. At it will certainly lighten and save the life of your family. Ang pagsasabi mo ng katotohanan at ang paglantad mo ng katotohanan kahit ano pa ang sakripisyong mangyari ay makaka-save ng iyong family, ng iyong sarili, at higit sa lahat, ito yun ha, bakit siya higit sa lahat? Kasi may liwanag. Yan. Makakatulong ka. At kahit paano, ang mga tao, ayan o, mga tao, tapos ikaw ito, ay tutulungan ka. Tutulungan ka ng mga tao na masave. Ililigtas ka o. Yan, ililigtas ka. Ito ka po. Tapos ito po yung gusto ng mga tao. Masabi mo lang ang katotohanan, ikaw ay ililigtas. Ayan, ibig sabihin, a-agree sa inyo ang mundo. That is the good karma na sinasabi. Kahit ano pa ang kapalit ng iyong pagsasabi ng katotohanan, people will protect you. Mailabas lang ang katotohanan. Oh. Kasi ito po hula po ito, paraha po ito. Nakita nyo po yung mga pana na pula? Kung magtatago po kayo, yung mga, ito po ang ibig sabihin to, lilinawin ko po Sa pagtatago nyo, mas delikado ang buhay nyo. At anytime, maaari po kayong mag-disappear sa mundo. Kaya, pula. While, nakita nyo naman ito, na puro green. Ito, nakita nyo, puro green. Ang ibig sabihin nito, manindigan na lang po kayo. Although nakakatakot, pero manindigan po kayo kasi, ay, dito. Wait lang, makamahalo. Kasi, may isang taong lalaki na talagang siya ang katotohanan na talagang pinakaulo ng scam ng kaguluhan sa buhay nyo na ngayon ay namamayagpag at nakaupo pa sa mataas na upuan ng panunungkulan. Yun po ang sinabi ng tarot. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng bidyong ito. Mainit-init na balita ngayong gabi, nahuli na po si dating Congressman Zaldico sa siyudad ng Prague sa Czech Republic sa Central Europe. Kinumpirma po yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang social media post ngayong gabi. Ayon sa Pangulo, tinangkani ko na pumasok sa Czech Republic nang walang kaukulang dokumento. Dahil po dito, inaresto siya ng mga otoridad sa Prague, ang kabisera ng Czech Republic. Nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech government para mapauwi siya ng bansa. Dawit siko sa korupsyon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Siya po ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalangkas ng pambansang budget.